Ina Amor Contreras, where are you right now? Sir Lucas, kasi kumuha ko ng bagong uniform ko sa Dean's office. Pinaalam ko na po sa inyo kahapon na babalik ako ng school para kunin ng bago kong uniforme. Is that so? Yes, Sir Lucas. Stay where you are. I'll pick you up. Sir, wag na po. On the way na po ako pa uwi. Nag-taxi na rin ako. Ayokong abalahin ka dahil alam kong abala ka ngayon sa trabaho mo. Hindi ka agad nakasagot si Lucas sa haba ng sinabi ni Amor sa kanya sa linya ng telepono. Napabuntong hininga na lamang siya, napatanaw sa malayo at nag-iisip ng sasabihin. Okay, sige po Sir Lucas. What do... Di na natapos ang sasabihin ni Lucas nang magwala na sa linya si Amor. Napasandig na lang ito sa bangko at tuminga sa kisame. Maya-maya tumunog ang telepono nito at kaagaran din naman niyang sinagot. Attorney Montenegro, I need you here right now. Ani ng boses ng babae sa kabilang linya. What happened? Okay, I'm coming. Tsaka niya din pinutol ang linya at lumabas ng opisina nito at dumulog sa kanyang sasakyan. Kaagad din nawala sa isipan ni Lucas si Amor dahil buong araw tong abala sa kanyang trabaho at bagong kasong hinahawakan. Buwan na rin ang lumipas nang pumasok si Amor sa eskwela. At dahil late enrolling nga ang dalaga, mabilis ang takbo ng panahon at ngayon tapos na ang unang semestre ng eskwela. Nobyembre na ulit ang balik ng dalaga sa eskwela kaya mahaba-haba ang bakasyon nito at marami ang magagawa nitong trabaho sa loob ng pamamahay ni Lucas. Maraming salamat ho. Nag-abot ng bayad si Amor sa tsoper ng taxi. Bago to lumabas, nagtanong pa siya ng tsoper. Dito ka ba nakatira, Ineng? Oho, bakit ho? Kilala ko nakatira dyan. Bago ka lang dyan sa kanya? Kilala niyo po si Sir Lucas? Napangiti ang matandang lalaki nang tumingin ito sa salamin. Lawyer siya, hindi ba? Nakangiti ring sumang-ayon si Amor sa sinabi ng tsoper. Siya nga ho. Mabuti naman at napunta ka sa mabuting tao. O siya, sige. Paglabas ni Amor sa loob ng taxi, diretso tong nagbukas ng gate saka pumasok. Napabuntong hininga si Amor at saka ngumiti ulit. Oo, napakaswerte ko. Dahil nakahanap ako ng mga taong mabubuti ang loob, katulad ni Sir Lucas. Alas 6:30 ng gabi na magluto ng sinaing, tsaka uulamin para sa hapunan ng kanyang among lalaki. Masaya niyang ginagawa ang trabaho sa kusina habang nagpapatugtog ng OPM songs. Lingid sa kaalaman ng lahat, mahilig si Amor kumanta, kaya hindi may tatago na may magandang boses ito, ngunit ayaw ipaalam sa ibang tao ang talentong meron siya. If ever had a lines to heaven, I swear, I call you there. If I ever had a lines to heaven, I swear, I'll be there tonight. Umikot na parang sumasayaw pa si Amor habang sumasabay sa kanta. Habang nawiwili ang dalaga sa ginagawa, hindi alintana ni Amor na may nakatingin na pala sa kanya sa malapitan. Nakatayo, pinagmamasdan ng bawat galaw ng dalaga habang sumasabay sa kanyang kinakanta. Habang papalapit si Lucas sa kanya, hindi pa rin yon nararamdaman ni Amor dahil nakatuon ang sarili sa ginagawa. Hanggang sa nakaupo na si Lucas, wala pa rin reaksyon. How do I find the answers to all the questions I've been hiding inside, and all the fun and laughter we've shared I'll have to set aside? Nawiwili na rin si Lucas sa pakikinig sa kinakanta ni Amor. Nakatalikod ang dalaga kaya hindi niya pansin si Lucas. Patagong umingiti si Lucas hanggang sa pagharap ni Amor, kamuntik niya nang mabitawan ng pinggan na hinahawakan dahil sa pagkagulat niya. Ay, Sir Luke, I'm starving. Pwede na bang kumain? Ha? Opo. Saglit lang. Ihahanda ko lang po ang hapag. Nagmamadaling kumuha si Amor ng pinggan, kubyertos at baso ni Lucas sa kanilapag ngayon sa harapan ng binata. Kinuhanan niya rin ng kanin at maging yung bago nitong lutong ulam, pritong isda na tilapia at saka malamig na tubig. Naglagay din siya ng sausawan at di niya nakalimutan gawa ng salad si Lucas since alam niya hindi kompletong kapagkainan ng binata na walang salad sa harapan nito. Enjoy your dinner, sir. Maupo ka na rin at sabayan akong maghapunan. Mamaya na lang po ako, Sir Lucas. Hindi naman po ako nagugutom. I said, sit down. Mamaya na lang po. Sit down. Ina Amor Contreras. Okay po. Tahimik na naupo si Amor sa kanyang pwesto. Kung gano'n na ang tawag sa kanya ni Lucas, alam niya, hindi na yan magtatawag pa ng pangatlo.
Sa maiksing panahon nakilala niyang binata, kaya ganoon na lang pagsang-ayon nito na sabayan kumain si Lucas. Bagaman may iba pang dahilan kung bakit ayaw ni Amor na sumabay kay Lucas sa pagkain o pagtanggi sa anumang mga inaalok o sinasabi ni Lucas. Una, amo niya ito. Pangalawa, empleyado siya ng hindi basta-bastang tao at kailangan niyang dumistansya dahil hindi magandang tignan sa ibang tao kapag nakikita silang nagsasama at iba ang mga ibinubulong sa kanila. Pangatlo, ginagawa niya rin yon para iwasan ang mga pangyayaring hindi inaasahan. Katulad na lang sa mga nangyari nung nakaraang buwan. Are you avoiding me? Napaangat ang mukha ni Amor nang sabihin niyo ni Lucas sa kanya gamit ang malamig na boses. Po? Hindi po, Sir Lucas. Is that so? Opo. Ayaw man aminin, hindi na pinilit pa ni Lucas na sagutin ng totoo ni Amor ang mga tanong niya sa dalaga. Basta, pagkatapos ng hapunan, tahimik na umalis si Lucas sa harapan ng kapagkainan. Napabuntong hininga si Amor nang makitang tumalikod ng binata, ngunit di niya inaasahang lilingunin siya ulit nito. I forgot something in my car. Can you get it for me? The car key is on top of the shoe rack. Sige po, Sir Lucas. Ngayon din po kaagad. Sinundan ni Lucas ng tingin si Amor hanggang sa makalabas ito ng bahay. Pagbalik ng dalaga, nasa kwarto na siya nito at nagpapalit ng damit. Kumatok si Amor mula sa labas ng kwarto ni Lucas. Naghintay bago pinagbuksan ng pintuan, tsaka inabot ang maliit na puting kahon kay Lucas. Aalis na sana si Amor nang pinigilan siya ng binata. Sandali. Po? Can you open it for me? Sige po. Binuksan ni Amor ang puting kahon. Napakurap ng mata ang dalaga na makita ko nung laman ng kahon na yon. Walang ideya si Amor. Basta na lang din naglagay ng kandila si Lucas sa gitna ng cake at saka sinindihan niya yun. Happy birthday! Wika ni Lucas kay Amor habang nakapatong ang kahon na may lamang cake sa malapad na palad nito habang diretso ang mga tingin sa dalaga. Hindi na malayan ni Amor na umuulap sa luha na pala ang mga mata nito. Hindi dahil naiiyak siya, kundi dahil sa buong talang buhay niya, ngayon lang may nakaalala ng kanyang kaarawan. Happy birthday, Miss Contreras. Sir Lucas, paano make a wish first? Hindi kaagad nakapagsalita si Amor nang sorpresahan siya ni Lucas. Totoo, sa buong talang buhay niya ni minsan, hindi to nagkaroon ng pagdiriwang ng kanyang kaarawan dahil wala namang may nakakaalam at wala ding may nakakaalala. Ngayon, halos sumagulgol ito dahil napuno ng kasiyahan ng kanyang puso. Napatungo si Amor at walang tigil ang pagigbi. Humakbang si Lucas papalapit sa kanya, tsaka siya nito niyakap, sabay himas ng likod nang sa gayon kumalma ito, ngunit hindi nangyari. Kabaliktaran, mas lalo pa itong humagulhol sa dibdib ng binata. It's just a cake. Why are you crying? Kumusa nang lumayo si Amor nang magsalita si Lucas. Nakatungo pa rin siya, nagpupunas ng mga luha sa kanyang pisngi, tsaka tumingala kay Lucas. Sa buong buhay ko, ngayon lang may nakaalala ng aking kaarawan? Is that so? Hindi ko naman inaasahan na magkakaroon ako ng ganito kagandang cake. Ngayon lang ako nagkaroon nito. Maraming salamat po, Sir Lucas. Napatitig ng matagal si Lucas kay Amor habang tinitingnan ng dalaga ang puting cake na may simpleng salitang nakalagay doon at isang kandila. Nakita niya sa mukha ni Amor ang kaunting ngiti sa labi, ngunit puno ng pasasalamat. Hindi niya naman inaakala na gano'n ang magiging reaksyon ng dalaga nang bigyan niya ito ng isang simpleng cake sa kaarawan nito mismo. Paano niyo po nalaman na kaarawan ko ngayon? Mayay nagtanong si Amor. Nasa cake pa rin ang tingin habang pinagmamasdan ng kandila. School application form. Pagsisinungaling ni Lucas dahil ang totoo, inalam mismo ni Lucas sa bahay ampunan at nag-imbestiga sa katauhan ng dalaga. Lingid sa kaalaman ni Amor, walang alam si Lucas sa totoong pagkatao nito. Make a wish and blow your candle? Tumango si Amor na nakangiti, saka sinalikop ang mga palad, pumikit at humiling. Wish ko, wag magbago ang taong tumutulong sa akin ngayon. Kung di dahil sa kanya, wala ko ngayon sa kinatatayuan ko. Maraming pera nang sa ganon hindi siya magsawang magpasahod sa akin kahit wala naman akong ginagawa at mahabang pasensya pa dahil unti-unti ko namang natututunan ng lahat.
Nang matapos, tumingin si Amor kay Lucas na nakatitig na rin sa kanya. Bakit po, Sir Lucas? Marami na akong pera. Di mo na kailangan pang hilingin yan. Kahit na po, sir. I am a billionaire. For your information, Miss Contreras. Alam ko po, di ka naman magkakaroon ng black card kung hindi ka bilyonaryo. Di ka naman magkakaroon ng 5 sasakyan kung hindi ka bilyonaryo. Hindi ka rin magkakaroon ng malaking bahay kung hindi ka rin bilyonaryo. At higit sa lahat, anak ka rin ng mga bilyonaryo. Baka nga po meron pa kayong hasyenda eh. Meron nga. Diretso na pagkakasabi ni Lucas, ngunit hindi mayabang na pagkakasabi. Sabi na nga ba eh. Napabuntong hininga si Lucas, saka binigay kay Amor ang cake. Babalik na sana to ng kwarto niya na magsalita ulit si Amor. Gusto niyo po? Ipaghiwa kita, Sir Lucas. I'm okay. Lingid sa kaalaman ni Amor, hindi mahilig sa matamis si Lucas, ngunit dahil kaarawan ng dalaga, pagbibigyan niya ito. Hinatira ni Amor si Lucas. Hindi ito nagabalang pumasok sa kwarto ng binata dahil simula nang dumating siya sa bahay ni Lucas, hindi na siya nakapasok doon. Hanggang sa buka na lang siya ng pintuan. Pinagbuksan siya ni Lucas ng pintuan. Imbes kunin ni Lucas ang platitong hawak ng dalaga, sumenyas to na ilapag na lang sa lamesita niya sa gilid ng kanyang computer set. Naigala ni Amor ang paningin sa kabuoang lugar ng kwarto. Malinis at mabango. Itim, gray at puti lang ang nakikita niyang kulay sa loob. Ang malawak na kama ni Lucas ay merong kulay gray at itim na kumot at unan. Ang mga interior gawa din sa kulay itim at puti. Ang kisame naman namamangha, baka dahil may salamin ito sa mismong sentro ng kanyang kama. Bookshelf na sobrang dami ng libro na akala mo librarian na, at ang 3 computer set sa harapan nito. 2 dipa ang haba ng telebisyon na nakadikit sa dingding, at sa harap ng kama may sofa set na pwede sa bisita. Are you done? Biglang nagsalita si Lucas. Nakatayo na to at nakakrus ang mga braso. Nang humarap si Amor sa binata, napangiti siya. Opo, sige po Sir Lucas, good night. Dahan-dahan naglakad si Amor patungong pintuan. Nung nasa labas na ito, saka naman siya ulit tinawag ni Lucas. Miss Contreras, just a second. Lumapit si Lucas sa kanya at saka may inabot to kay Amor. Napatingin muna si Amor sa maliit na paper bag saka tumanga kay Lucas. Ano po ito, Sir Lucas? A gift. Ha? Regalo? Bakit mo naman ako bibigyan? Sapat na sa akin yung may nakaalala ng kaarawan ko at nabigyan din ng cake. Naku, hindi ko po matatanggap yan. Just take it. This is a birthday present. Ayaw pang kunin ni Amor. Kinuha ni Lucas ang kamay ng dalaga, tsaka nilagay niya iyon sa pulsuhan at tumango. Happy birthday again? Tsaka nagsarado ng pintuan si Lucas. Naiwang tulala si Amor sa harapan ng pintuan ng kwarto ni Lucas at maya-maya napatingin sa maliit na paper bag na bigay sa kanya. Bumalik si Amor sa kusina. Naghiwa din siya ng cake at nilagay yon sa platito. Kinuha niya ang maliit na paper bag na inilapag nito sa itaas ng lamesa at saka binuksan. May maliit na box. Nilabas niya yon at saka binuksan. Hulog ang panga na makita ang isang mamahaling hikaw na galing pa ito sa Tiffany. Alam niya dahil nakikita niya yon sa social media. Mamahalin ang hikaw na yon. Naluha na naman siya sa sobrang galak. Pagpasok nito sa loob, doon niya yon sinukat nang humarap siya ng malaking salamin. Napangiti siya. Ang ganda! Manghang wika niya. Nang maalala, kinuha niya ang kanyang cellphone at saka nag-compose ng salita para ipadala kay Lucas. Maraming salamat po, Sir Lucas. Nakangiting natulog si Amor pagkatapos ang mahabang gabi. Samantala, inaabala ni Lucas ang sarili sa kanyang trabaho. Maya-maya napatingin to sa cake na ibinigay ni Amor sa kanya. Hindi siya mahilig sa matamis, pero dahil kaarawan ni Amor, tinikman niya yon. It's good. Tahimik na ulit si Lucas sa kanyang kwarto na makatanggap to ng mensahe galing kay Amor. Napakunot noo siya dahil kalalabas lang ng dalaga sa kanyang kwarto at ngayon ngay nag-text pa ito sa kanya. Maraming salamat po, Sir Lucas. Napangiti ang binata. Di niya maitatago sa kanyang sarili na maski siya masaya sa kaarawan ng dalaga. It's good that you like my simple gift.
Aniya at saka bumalik sa kanyang trabaho. Magandang umaga, Kuya Mario. Nakangiting bati ni Amor kay Mario nang pumasok ito ng lobby. Magandang umaga, Miss Amor. Nga pala, belated happy birthday. Ha? Alam mo rin? Mahinang tumawa si Mario, tsaka lumapit sa dalaga sa kusina. Oo naman. Nga pala, nasan si Bossing? Bumaling ang tingin ni Amor sa kwarto ni Lucas, saka ngumuso. Nasa loob pa ata ng kwarto niya eh. Di ko nakitang lumabas simula pa kanina. Bakit? Naupo si Mario sa bakanting silya sa kusina kung saan nandun din si Amor, nagtitimpla ng kape niya. May lakad kasi kami ngayon, kaya nandito ako at maagang nagre-report. Saan punta ninyo, Kuya Mario? Japan. Naupo si Amor sa bakanting silya. Ayaw niya din sanang magtanong pero dahil sa kuryosidad niya, napapatanong siya. Gusto niya rin kasing mas makilala pa ang among si Lucas. Japan? Ulit ng dalaga. Tumango naman si Mario. Mga 2 araw lang naman. Tapos Singapore, 2 araw din. Tsaka balik ulit dito. Salaysay ni Mario sa dalaga na halos namangha dahil ginawang pasyalan lang ang bansang sinabi ng lalaki. Ganun ba? Ingat kayo. Napangiti si Mario na makita ang malungkot na mukha ni Amor. Humintuto sa paghigop ng kape, saka kumuha ng tinapay at pritong itlog na kakaluto lang ni Amor. Gusto mo bang sumama? Nanlaki ang mga mata ni Amor sa pagbibiro ni Mario sa kanya. Hindi po, hindi. Mahinang tumawa si Mario sa kanya. Alam mo ba na madalas pabago-bago ng mood niyang si Bossing? Katulad na lang kahapon. Bakit po? Ano pong nangyari kahapon? Ganito kasi yun. Kahapon kasi, Mario. Naputol ang kwentuhan ng dalawa nang tawagin ni Lucas si Mario. Paglingon ng dalawa sa labas ng kwarto ni Lucas, naka-jogging pants pa ito at pulang t-shirt na at may salaming suot. Sir Luke, hindi pa ba tayo aalis? Naglakad ang binata papalapit sa kanila habang nagpupunas ng kamay sa hawak nitong tuwalyang maliit. Magandang umaga po, sir. Bati ni Amor sa kanya nang makalapit na ito. Mamayang hapon na tayo aalis? Wika ni Lucas kay Mario. Maya-maya bumaling din to kay Amor. You come with us, Miss Contreras? Direktang sabi niya kay Amor na ikinagulat naman ang dalaga. Napansin ni Lucas na suot ni Amor ang pares ng hikaw na ibinigay niya sa dalaga. Tumungo sa coffee maker at doon pasimpeng ngumiti. Saan po ako sasama? Nilapitan ni Amor si Lucas para kumpirmahin ang sinabi. Sir Lucas? Tawag ng dalaga sa binatang gumagawa ng sarili nitong kape. Hindi naman kita pwedeng iwan dito sa bahay ng ilang araw. I decided na isasama ka na lang. Is that okay, Miss Contreras? Pero sir, kompleto papeles mo, don't worry. Bumaling si Amor kay Mario na natutuwang nanonood sa dalawang nag-uusap. Nagkibit balikat si Mario at saka tumango. Alam niya, subalit mas pinili nitong tumahimik at huwag magsalita. Ha? Talaga po? Pero, pack your things and take your time. May sasaglitin lang ako sa labas. Aniya sa dalaga. Let's go, Mario. Sakto naman natapos ni Lucas ang paggawa ng kape nito at inilagay sa tumbler. Hindi na nagsalita si Lucas. Dumiretso na tong naglakad palabas ng bahay niya habang si Mario ay may hinabilin muna kay Amor bago din umalis. 4 days and 5 nights. Alam mo na ang ibig kong sabihin. Napatanga na lang si Amor nang iwan siya ng dalawa sa kusina. Nang matauhan, nagmamadali itong nagligpit at naglinis ng kusina at patakbong pumasok ng kwarto nito. Napasindig pa siya sa likod ng pintuan at ginalang paningin sa kabuuan ng lugar ng kanyang kwarto. Natuon ang mga tingin sa tokador at dali-daling nagbukas ng closet niya, kinuha ang mga nakatuping mga damit doon. Bagaman nahinto ito nang maalala na wala pala siyang maleta. Maya-maya, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Lucas. Your suitcase is under your bed. Dali-dali ring sinilip ni Amor ang ilalim ng kama nito. Inabot niya iyon at saka inilatag sa sahig at saka tinupi ng maayos sa mga damit na dadalhin. Hindi na namalay ni Amor, nakangiti na pala siyang paisa-isang nilalagay ang mga utensils nito sa maleta. At nang matapos, humandusay muna to saglit sa sahig at napatitig na matagal sa kisame. Napakaswerte ko, Lord.
Maraming salamat sa iyong kabutihan. May luhang lumanda sa kanyang pisngi, yung mapapaluha ka na lang, hindi dahil malungkot o may mabigat na dinadala sa puso, kung hindi dahil sobra-sobra ang galak at kasiyahan sa puso mo, na halos lahat ng dasal mo natupad na. Samantala, abala na nagkakape si Lucas habang nasa loob ng sasakyan na magsalita si Mario. San bala tayo pupunta, Sir Luke? Saglit na binalingan ni Lucas si Mario. Mario, bakit, Sir Luke? Do you think mag-enjoy si Miss Contreras sa Hong Kong? Napatanga si Mario. Sa loob ng isang dekada nito na pagtatrabaho kay Lucas, ngayon niya lang nakita na nagkaroon si Lucas ng malasakit sa ibang tao. Dati-dati kapag may lakad ito, wala siyang pakialam. Hindi nagpapaalam o nagsasabi man lamang. Sarili niya lang inaalala nito. Subalit ngayong araw ay nasaksihan niya ni Mario ang pag-iiba ng ugali ni Lucas. Dahil yon kay Amor. Matagal bago nakasagot si Lucas. Never mind. Saka siya lumabas ng sasakyan, saka bumalik sa loob ng kanyang pamamahay. Sinundan si Mario. Akala ko ba may pupuntahan tayo? Never mind, just pack my things. And by the way, natawagan mo na ba si Andrea? Sabihin mo, hapon na tayo aalis. Tatawagan ko pa lang, paiba-iba ka kasi ng desisyon. Di mo naman sinabi, isasama pala si Miss Amor. Napabuntong hininga si Lucas. Tsaka masamang tiningnan si Mario. Dinuro niya to ng kanyang coffee tumbler. You! Kagad namang tumalikod si Mario, tsaka tinawagan ng sinasabing tao. Hello, Captain Andrea Montenegro? Yes, change the schedule, sabi ng gwapo mong kapatid. Opo, Captain, maraming salamat po. Ma'am? Mabilis na humarap si Mario kay Lucas. Okay na, Sir Luke. Di na pinansin ni Lucas si Mario dahil pumasok na to sa loob ng bahay. Naabutan ni Lucas si Amor, hila-hila ang maliit na maleta nito sa lobby. Lumapit si Lucas sa kanya, hindi para usisain ng maleta, kundi tingnan ng dalaga. This is your first trip out of the country. How does it feel? Hindi ko naman inaasahan na isasama mo ko, Sir Lucas. Maraming salamat. Sa totoo lang, hindi ko pa alam ang pakiramdam. Saka ko nasasabihin kapag nasa eroplano na, doon ko na malalaman. Malalaman mo yan mamaya. Nga po pala, Sir Lucas. Sure po ba kayo na isasama niyo ko? Wala pong bawian? Mario, bring the documents. Kagad naman sumunod si Mario. Bumalik to ng sasakyan, kinuha ang attache case. Bumalik ulit sa loob at saka pinakita ni Mario ang mga dokumento kay Amor. Panatag? Wika ni Lucas. Ngumisi si Amor at saka nahihiyang tumango. Opo, pasensya na po, Sir Lucas. Pasensya na rin kung binigla kita. I'll just take a shower, then we will leave. Mario, please take my suitcase from my room and move it to the car. Pakisabay na rin ng maleta ni Miss Contreras. Copy, Sir Lucas. Sinundan ng tingin ni Amor ang dalawa habang papalayo ito sa kanya. Napangiti pa si Mario sa kanya bago ito pumasok sa loob ng kwarto ni Lucas. Dahil wala naman ang gagawin si Amor, na upo na lang to sa lobby at naghintay kina Lucas at Mario. Naisipan din ni Amor na magbukas ng social media nang sa gayon hindi ito mabubulyo sa kakahintay kay Lucas. Walang kaibigan sa social media si Amor. Napaka-pribado ng profile at tayong mga sikat na artist lang ang sinusundan nito sa kanyang account. Kakascroll nito, agaw pansin na isang profile na pamilyar sa kanya. In-stalk na yon dahil sa kuryosidad. Sir Lucas? Bukang bibig niya sa pangalan ng binata. Nalula sa dami ng followers ito sa isang social media account. Ang daming followers, ngunit 10 lang ang tanging post ito sa kanyang account. Ngunit napakadaming komento. Halos babae, lahat magaganda at anak mayayaman. May isang post si Lucas na half-naked na halos tinilian ng mga babae. May mga lalaking nagko-komento din, ngunit halos mga kamag-anak o pinsan. Napangiti si Amor. Walang babae na hindi magkakagusto sa isang katulad mo. Nasa iyo ng lahat. Talino, gwapo, mayaman at... What are you doing? Stalking my account, huh? Napatayo si Amor sa kanyang kinaupuan nang magsalita si Lucas sa kanyang likuran. Nakita ng dalaga paanong gumuhit ang ngiti nito sa pisngi tsaka kumindat sa kanya. Naparunok ng laway si Amor at hindi makapagsalita man lang. For their eyes only.
Lumapit si Lucas sa kanya. Can you fix my collar? Humakbang pa ito ng mas malapit sa dalaga na halos 2 pulgada na lang ang lapit nila sa isa't isa. Alanganing umatras si Amor dahil hindi na to makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Ang tanging nagawa na lang ng dalaga, sundin ang sinabi ni Lucas. Habang inaayos ni Amor ang kwelyo ng polo ni Lucas, hindi maiwasang mapatingin sa mga labi ng binata habang si Lucas naman ganun din ang ginagawa. Naiilang si Amor ngunit kailangan niyang madaliin ang ginagawa. Nilapit ni Lucas ang mukha nito sa leeg ni Amor at saka inamoy ang dalaga. You have a unique scent that I've never smelled on anyone else. That I look for only in you.